Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from Masagri Channel. A faithful also matarders. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Aries ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Request don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Request maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikligdig na umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa ng ating angel spirit for the sign of Aries? So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless you information po ano kayong sabihin sa ng ating mga baraha. Okay, so this is something the Two of Wands. No? Kumbaga, you have the power to choose. No, ikaw yung magdidesisyon dito. No, ikaw yung pipili. No, ano man yung mga bagay na kailangan mo maisakatuparan. Ano kailangan mong gawin. No, and this is something, the Five of Pentacles reverse, something na makaka-recover ka na for financial loss, for financial crisis, sa mga kagastusan, sa mga pinagdaanan. No, ibig sabihin dito, piliin mo lang, no, yung mga pagkakagastusan mo for a meantime, guys. Kasi yan nangyayari dito, may mga obligation, responsibilidad ka. Now, there's a need also with the mental clarity. Now, there's a breakthrough. Magtatagumpay ka at may mga bagay na magliliwanag sa utak mo, sa isip mo. And this is something that's Seven of Wands. Protection at pangalagaan mo yung grounds mo. Even your decision. No, kailangan mong kumbaga proteksyonan ano man yung mga bagay na pinangahawakan mo sa ngayon. And there's an Emperor. Maging mature ka. Maging grounded ka. No, sa lahat na nangyayari ngayon, kailangan maging mautak ka. No, and there's a Six of Wands for victory is yours. Magtatagumpay ka naman eh. Parang kailangan mo lang maging matalino at maging wais sa ngayon. No, kasi may mga pinagdaanan kang kagastusan at may mga pinagdaanan kang kumbaga mga bills, no, or either may darating talagang bills sa iyo. What is additional messages? No, with the Two of Wands. Represent with the Queen of Wands, confident. So kumbaga kailangan lakasan mo loob mo sa pagpili ng bagay na alam mo makakatulong sa iyo. No? What is additional messages? And there's something, the Two of Cups. Mag-ingat ka rin with the partnership, no? Mag-ingat ka sa mga tao pagkakatiwalaan mo. Some of you, meron ako na sense dito na nabudol, no? Naloko. Kaya ngayon maging mauta ka na. Additional messages. With the Eight of Swords, represent the Eight of Cups. Now, there's something moving forward. Makaka-move on ka rin. No? Makakawala at makakalaya ka rin dyan from that toxic and negativities. Now, what is the Seven of Wands? Represent what? Represent with the Moon card. Oh my God, marireveal talaga. No, ibig sabihin dito, some of you, no, madalas ka malaginip. No, madalas binabangungot ka pa dito, na sense ko. No, kaya kailangan protection mo yung sarili mo. No, iwasan mo yung pagtulog ng parang nakatapat yung paa mo sa bintana, no, sa pinto, naiwasan mo. Additional messages, parang hinihila ka, parang ganun. And of course, this is something different, the King of Swords. Stop the pattern. No, maging wais, maging matalino ka dito, maging mature ka sa mga gagawin mong desisyon. No, kumbaga sinasabi, magkaroon ka ng mga disposition sa buhay. Now, there's a Seven of Wands. No, magtatagumpay ka sa mga taong sinungaling manluloko. Maraming sikreto sa likod dito, pero unti-unti mo itong matutuklasan. No, ibig sabihin, bago pa mangyari to, alam mo na yung magiging posibilidad. Now, what is the Two of Wands? Because the Queen of Wands. Represent with the Six of Swords with the transition. No, makakapili ka na parang lalakas mo ng loob mo, no?
na harapin tong bagay na to. Kumaga, imbis na umiwas ka, ngayon harapin mo na. No? Additional messages with the Eight of Wands. With the past communication and fast movement. Ngayon magiging aware ka with the transaction ng messages and phone calls. No, hindi ka na basta-basta tatanggap ng mga impormasyon na mamaya binubudol ka lang yan, and there's a discount card with a pure positive outcome. Na magiging maganda ka lalabasan dito, unti-unti ka rin dyan makakaraos. No? Magiging maganda na rin ang kalagayan at sitwasyon mo. Additional messages. Reference with a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest. No? Unti-unti mo nang matutupad, maaabot. No? Ano man yung mga bagay na yung pangarap. No? Protection naman yung sarili mo dito. And this is something the high fist is for something hidden agenda, or there's something unexpected moment. No? May mga biglaang pagbabago na magaganap dito sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Makinig ka sa gut feeling mo. No? Sa intuitions mo. Meron ka mga ideas and plans na maaaring mangyari at matupad. And there's a King of Cups. No, may gumagabay sa dito. There's an ancestor guides na maaaring pumuprotekta sa'yo. Na parang tinuturo niya yung tamang daan o tamang desisyon na kailangan mong gawin. No, what is additional messages tayo? Represent with the Queen of Swords to clear the boundaries. No, linisin mo yung mga bagay na makakasirat at magsisilbing balakid sa'yo. Na maging matalino ka at maging kumbaga tignan mo lagi magiging outcome. And there's a 10 of Cups with a happiness. So magiging masaya ka dito. Magkakaroon din ng changes and developments sa situation mo. Makakaraos ka na rin sa mga bayaran, utang mo. And there's a Queen of Cups, no? Magkakaroon ka ng emotional healing. Magiging kalmado at magiging maayos ang pakiramdam mo. No, may enlighten ka na maliliwanagan ka na kailangan mo ng pakawalan yan, bitawan yan, no? Kumbaga, ang nangyayari dito, nagkakaproblema ka with your mental health, with your physical health, dahil din sa mga iniisip mong kung ano-ano. No? Hindi ka naman dapat nagpapaka-stress dyan. Ba't ka dyan, or ganon. And there's a 3 of Pentacles, no? Protection at pangalaga mo yung sarili mo sa mga taong, kumbaga lumalapit sa iyo, mga taong nakakausap mo. No, hindi lahat ng mga taong nakakausap mo yung totoo. There's a tower moment. No, yung some of them guys, no, gusto kang sirain. No? Kaya kailangan magiging matalino ka, magiging mapagmatsyag ka, mabusisi ka. And this is something the high for lesson learned. Matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. No? Maraming tuso sa paligid mo eh. No? Kaya protectionan mo yung mga pinaghirapan mo. So let's see what is the additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan mo. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, represent what? Represent with the 4 of Pentacles. No? Ibig sabihin protection at pangalaga mo yung pinaghirapan mo. Magigpit ka ng sinturon. No? Ibig sabihin na magigpit na sinturon, magigpit ka ng pera. No? Parang, bago ka magbitaw, kailangan siguraduhin mong kung ano yung saan manggagaling o saan mapupunta yung eksena na yon. No? There's the lovers. No? Connected with your love life. May partnership din dito, no? About sa business, sa negosyo. And there's a 7 of Cups, no? Maraming opportunities pandarating about sa pera, sa finances. Maring tumaas ang salary mo. There's a Page of Swords, being curiosity. Basta maging mabusisi ka. Hindi ka pwede maglabas ng pera na alam mong hindi mag-grow. Now, there's a 10 of Wands. Na maraming mga bagay na nagbibigay ng pabigat dito yung obligasyon. Marami kang hinuhulugan, binabayaran. And this is something, the Chariot card. Now, there's an action and movement. Kailangan mo na baguhin ng iyong mga nakasanayan. No? May mga tinutulungan ka dito, especially with your family, na maaaring nagbibigay ng pabigat sa'yo. Na parang nahihirapan ka na, kahit na hindi mo na kaya, pinipilit ka pa rin nila. What is additional messages pagdating sa love life? There's something, the Page of Cups, no? Listen to your intuition. Makinig ka sa nararamdaman mo, sa isipan mo. So, there's a Justice card, makukuha mo yung siya na narapat sa'yo pagdating sa pag-ibig. No, there's a something legal matters. So, some of you magkakaroon dito ng ikasal. No? Ikakasal kayo. No? And there's a Hermit card, something the answer you need this year. Masasagot na lahat ng katanungan mo, makakawala ka na sa kinakatakutan mo, sa mga pangamba mo. No, and there's another sword in reverse, something na releasing fear.
Makakawala ka na sa takot at pangamba mo pagdating sa tao na to. Parang susugal ka na ulit sa kanya. Magiging balance na there's something give and take. Na magkakaroon ng balance and of course, maayos na kalagayan sa inyong sa isa't isa. Na para magkakaroon ng pagtutulungan, partnership, no? Kulang lang kayo sa conversation. No? Kulang kayo sa collaboration. Let's see. What is the initial messages pagdating sa kalusugan mo? There's an Ace of Pentacles na malaking factor sa kalusugan mo ang pera. So, ibig sabihin dito, nagkakaroon ng mental issues or parang mental problem dahil sa pag-iisip about sa pera. And there's the world or something trouble. Some of you magta-travel ka pa. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. No? Aani ka o may nakantay kang pera maaring dumating na ngayong linggong to. No? And this is something the Devil card. Oh my goodness. Ibig sabihin nito may humaharang o may gumagawa sa'yo ng karamdaman dito, ha? Para magastusan ka. And this is something the King of Pentacles. No? Maging secure ka sa sarili mo. No? Dahil uubusin ito lahat ng pinaghirapan mo. Alam mo, nagpapa-check up ka dito, pero ang ending, kumbaga walang findings or kumbaga walang nangyayari. No? This is something the Four of Cups. No? Pag-isipan mabuti, at the same time, huwag ka tumatanggap na pagkain na galing sa ibang tao. No? Parang inuunti-unti ka nito. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo with the magical fairy messages and advices. So, let's see and watch this. With the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent with the love life. So, malaking factor talaga sa buhay mong pag-ibig. Na ang iyong relasyon. And there's a marriage. Na meron dito kung sa pinabawt sa kasal. Maaring kakasal na kayo. And there's a spring with a blossoming. Talaga may paglago. No? Lalago na ang inyong pagsasama, pag-iibigan. Talagang may tungkol sa pag-ibig dito at sa relasyon. What is the yin and yang oracle card? No? And this is something, a message, travels, communications. No? Some of you magkakaroon talaga ng travel dito. And there's a loss. No? May mga bagay na unti-unti nang mawawala. Or kailangan mo na tanggapin yung mga bagay na nawawala. No? And this is something, dreams. Unti-unti mo nang makikita ang mensahe sa iyo ng ating gabay sa panaginip mo. Na magkakaroon ka ng mga intuition, predictions, premonitions, instinct, astral travel. What is the synchronicity surface and what? And there's a silence. So, kailangan mong magtikong bibig, manahimik muna for a meantime. Not just being gratitude, just being thankful sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin dito, less talk, less mistake. So, ibig sabihin, manahimik ka muna for a meantime. And there's a winter. No? There's a spring and winter. So, ibig sabihin talaga may paglago at talagang kumbaga magiging maayos at masasagot na lahat ng katanungan mo ngayon. No? And this something is speaking truth. So, see? So, sabi ko dito, lalabas lahat ng katotohanan. So, kailangan maging tahimik ka mo dito kasi sa ibang tao manggagaling to. No? What is the initial messages muna tayo with the Romance Angels? Meron pa palang Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck. With a Mystic Love Oracle deck, represent what? And there's a twin flame with a divine intervention. Maaring, kumbaga, ay divine connections. Maaring connected talaga kayo ng person mo. And there's a safety comfort. Talagang safe kapag siya kasama mo. And this is something party, having fun. So, kailangan nyo enjoy ng isa't isa. No? What is the angel's number? Represent what? Represent with a 2002 with a void. No? You have more control over your life than you realize. Learn and execute what interests you. Turn things around. It's get better with time. There are plenty of friends to make. So, chill up, having fun, and open up, go outside. So, kailangan mong, kumbaga, harapin lahat ng bagay na kinakatakutan mo. No? Ano yung pangamba mo? No? Kailangan mong magpatuloy. And of course, tignan mo at pagmasdan mo lahat na nangyari sa kasalukuyan at sa paligid mo. No? Doon mo makikita magiging sagot sa katanungan mo. Alisin mo yung takot na yan dyan. Ayan kasi yung magdadala sa'yo para hindi mo makita ang kasagutan sa tanong mo. For money move, oracle deck. There's a surprise. No, maraming bagay na maaaring magulantang ka o maaaring mabago ang sitwasyon. Or may mga biglaan na hindi mo akalaing pagbabago mangyayari. Unexpected turn can bring positive changes. No, magiging positibo to. No, itong regalo at of course, itong pasabog na to, maaaring magdala sa iyo ng malaking pagbabago talaga. There's a shadow work represent what?
With a shadow work represent what? Have courage, no? Fear and vulnerability and growth. No, stop hiding, show, and let yourself be seen. Hayaan mo yung sarili mo makatuklas. Makakita na lahat ng mga bagay na nangyari. Huwag ka matakot. Huwag mo itago yung nararamdaman mo. Maging totoo ka sa nararamdaman, sa nakikita mo. And there's a what lies beneath with the hidden future. Kung hindi ka nakarelate sa reading na to, some of you guys, no? Cross-watcher out there, baka reading mo to. What is the what lies beneath with the hidden future? And this is something played and getting played. So, ibig sabihin dito may nagmamanipulate sa iyo. Or sa situation mo, there's something lies and control. No? Meron talaga nagko-control sa eksena mo dito. No? Meron talaga ditong dictator, manipulator, and there's a part of the lie. No? Huwag mong hayaan na controlling ka at controlling yung buhay mo ng tao na to. What is the part of the light represent what? Surrender. Now, may mga bagay na kailangan mo na pakawalan at bitawan. I surrender, control, and allow life to flow with ease. I trust that everything is unfolded perfect harmony. Through surrender, I find peace, release, that need to control every outcome and embrace the flow of divine guidance. So, alam mong ginagawa ka ng ating angel spirit. Huwag mo nang controlling yung situation. Huwag mo nang, turuan, no? Yung mga tao sa paligid mo, hayaan mo silang matuklasan yung kung ano ba talaga yung kailangan nilang gawin, no? Hindi mo kailangan turuan pa sila or parang diktahan, no? Para lang gawin nila yung bagay na to. Hayaan mo sila kung talagang nanggagaling talaga sa puso nila yung dapat nilang gawin, manggagaling yan dyan. Hindi mo kailangan, kumbaga, i-please. Now, there's a clarifying for a love situation. Now, represent guys with a hard climb. Many issues to deal with or difficult conversation. Now, may mga issue talaga na pagdating sa love life dito na maaaring, kumbaga, nahihirapan na kayo sa connection nyo, sa mga pinag-uusapan nyo, sa mga parang napakalabo na, ganon. So, there's something guys with a clarifying for a life situation. Let's see, and this is something guys with a cloud of unknowing. Float of the clouds of the unknown, surrender to the mystery and embrace that sacred within. So, kailangan mo pakawalan ng misteryo ng buhay. No, kailangan mo tanggapin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. No, kailangan mong maging malinaw ang iyong kaisipan sa lahat ng mga pangyayari. No? May mga lubos kang hindi nauunawaan, ang Panginoon lang ang nakakaalam. So, let's see what is the pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay. Let's proceed with the pick a card, yes or no. Nandito na tayo. Umpisa na natin, let's start with the number 1. Kung sino ang nakapili na number 1, ito na yon. And this is something you know, come back to bite you, bitter taste, go sour. Ibig sabihin dito na hindi pa hubog o hindi pa ready, no? Hindi pa masarap ang tagumpay na to dahil hindi pa siya totally healed, no? Huwag mong ilaban, huwag mong ipilit. Number 2, there's something yes, valuable experience worth your time and profit. So see, yung kumbaga lahat ng bagay paghihirap mo, sulit yan. No, at malalasap mo lahat ng tagumpay na to at makakamtan mo ang iyong pinaghirapan. No, ito yung sinasabi na hard work is paying off or fruit of labor. Number 3, represent with yes again, being show the way, welcome with open arms. So see, dapat tanggap mo lahat ng posibilidad na mangyayari. Dapat tanggapin mo ng buong buo. No, nanggagaling sa puso at isip mo. No, hayaan mo ang Panginoon ang magdikta at magbigay ng impormasyon na mangyayari sa iyo. Siya lang ang nakakaalam lahat ng mga pangyayari. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirigi-skip ng ads. Saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-rigdig nag-umapaw, nabiyayang manumbalik sa inyo at maraming salamat po yung see the next video. Bye-bye and babush!